parang akala ko dati pag single mom, wala na, done na, ganito, ganyan. Hindi pala. Talagang may makakapagpa-realize sa'yo na ano. Hindi ko masabi na 100% siya yung nakapagpa-realize sa akin. Siyempre, yung realization naman po nang galing yun mostly sa akin eh. So, naging part, and makakatulong sa growth mo. Sa buhay. Napakilala mo na sa mga kids. Hindi po. Kasi po, sinasabi ko lagi na kung may papasukin akong bago, i-make sure ko na hindi ko i-involve yung mga anak ko. Hindi sila masasaktan. Kung may masasaktan dito, ako na lang saktan yung lahat, wag yung mga anak ko. Hindi ko na kayang paulit-ulit mag-explain sa kanila kapag dumating yung time na kailangan ko na mag-explain. So, ayun po. Ayoko lang silang idamay. Paano kaya magiging set-up niya doon? Hindi po eh. Yung baby ko po, baby ko lang po yun. Okay. Baby ko lang po yun. Akin lang po yun. Ako alam ko dadating yung time, anak ko na yung mag-explain na mami ko lang lahat. And hindi ko siya sinusumbat na ginagawa ko. Mami, daddy niya ako. Okay na ako doon. Happy and proud akong sinasabi yun palagi. Mapa, nga tawag niya eh. Yun na si Mapa, Mama, Papa. Sinasabi ng mga friends mo sa'yo, nabasag na yung helmet mo. Opo, wala na daw po akong helmet. Hindi na po tayo magkakapit uli. So, hindi na po. Talagang self-love yung pinaka number one. And sabi ko nga, kahit din sa yung mga something new, ganun, mas pinipili ko na kapag tingin mong hindi na worth it or enough na masasaktan ka dyan, pwede ka naman mag-step back para hindi lumala yung sitwasyon. Natuto na ako, ang lala nung nangyari. So sana, bago gawin nung partner mo, yung ganun, ka na lang, magsabi ka na lang ng totoo. Mas okay na magsabi ka ng totoo. Sa bago mo ngayong inspirasyon. Yes po. Ano yung mga natutunan mo sa past na hindi mo na dapat Ayun nga, yung hindi na pwedeng all out tayo ngayon. Kasi dati talaga as in super duper. Pero ngayon, mas pinipili ko na dapat give and take. Natutunan ko na yung salitang give and take kasi ako po yung klase ng tao na madalas na giver ako eh. Kakagive ko ng kakagive. Hindi ko na namamalayan na wala na pala ako nare-receive. Ubus na pala ako. So ngayon, natutunan ko na dapat kapag nagbigay ka ng ganito, may ma-receive ka din. Even a little, para lang yung pakiramdam mo mas mapagaan and hindi ka nalugi at talo sa dulo. Zina, naging choosy ka na ba sa lalaki? Hindi po eh, hindi talaga eh. Pero kasi, sobrang bilis nga eh. Sa totoo lang bilis. Pero nakokontento ko agad. Ayoko nung namimili-mili pa ako, yung magta-try ako ng ganito, tapos try ko uli yung iba. Ayoko nang gano'n, hanggat maaari. Kung pag binigyan kita ng chance, ingatan at pahalagahan mo yun. Kasi sobrang, ko talaga, nag-stick lang po talaga ako sa isang Very tao. private person ba yun? Opo. Taga-showbiz din? Hindi po siya showbiz, private din. Pero, ngayon parang medyo na naman na kami, yung mga photos namin, ina-upload na namin public. Kasi wala naman dapat po itago. As long as masaya kaming dalawa. Sign up nung nag-start kang mag-vlog, naisip mo na pwede kang ganito, may malaking press con, may malaking endorsement. Hindi ko po in-expect. First time ko natutuwa ako, yung dami nagtatanong kasi karamihan po ng mga question and answers ko sa live ko lang online, yung mga viewers ko yung nanonood. Ngayon, talagang personal na yung tanungan. So, kailangan mong sumagot ng, okay, let's go. Sasagutin ko yan, di ba, sa caring natin. So anong feeling mo? Bangungot? Sa nangyari po sa akin? Bangungot naman po talaga. Talaga pong isa sa pinaka darkest na feeling ko nga po itong kwarto ko that time. Hindi kasi ako natutulog sa kwarto ko nung hindi pa ako okay. Siguro mga 2-3 months. Pag pumapasok ko sa kwarto na yun, ang dilim, hindi ko kayang pumikit. Para akong binabalik sa bangungot na naranasan ko. Pero so far okay naman ako. Thank God. Binigyan niya ako ng strength para lumaban sa I'm sorry for asking kasi para lang you're okay now with me. I mean, not really okay, pero may communication kayo. Like, Wala po. Cut off na po. Hindi na po. Wag na po. hindi rin siya Kaya ko naman po. Hindi naman po ako nangangailangan. Okay, alam mo, meron kayo. Zainab, may magbabago ba sa'yo ngayon sa bagong relationship? Po? Sa relationship mo ngayon, ano yung babago? May binago ka ba sa sarili? Sa relationship ko po ngayon, dapat marunong ka na mag-balance ng number one time.
Yung time mo sa work, time mo sa sarili mo, time mo sa love life mo, sa anak mo. Dapat mapag-balance mo lahat yon, ma-manage mo lahat yon ng sabay-sabay. Hindi yung... Kasi dati, parang buong araw ko nandun na. Buong focus talaga ako. Ngayon, kailangan ko na din mag-focus sa sarili ko. And dun sa mga bagay na dapat kong gawin, hindi na pwedeng isang tabi lang yun ngayon. Sayang po talaga. May mensahe ka ba kay Yana? Sa ate? Wala na po. Wala na. Sa bago. Sa bago, thank you for understanding me talaga. Kasi sobrang understanding po sa sitwasyon ng nangyari sa akin. Tapos syempre, sino ba naman makakaakala? Single mom ako eh. So,